Nako, ayan na. Ngayon ka. Nako, ayan na. Natin na ha. Oo. Sinirado. Magandang araw mga kababayan. And ito na po yung update doon sa Barangay 313. And makikita po natin, unti-unti na rin tinatanggal yung mga nakaharang dyan, yung pansamantala nilang hinarang upang hindi nga direktang dumating doon sa ating mga estudyante doon sa school. Itong alikabok na manggagaling dito sa pagigiba ng building ho na ito. So makikita po natin, and malapit na po ito mag ground zero, and makikita nyo walang-wala na from apat ho na palapag, and ngayon ganyan na lang mga kababayan. So nakapanghinayang man sapagkat nga di umano mayroong 19 million ang ginastos ho dito, and di umano isang congressman pa ang nagpasimuno sa project na ito, na kung saan mga kababayan sinasabi nga ng iban dito na di umano ay si Congressman Chua. And nakakapanghinayang dahil nga syempre bagong giba ito, and bagong gawa, bagong giba. Okay, siguro mga ilang araw na lamang, and dahil nga minamadali na rin ito kasi maingay, nakaka-istorbo po sa ating mga kabataan, sa ating mga teacher na nandito ngayon sa school ho na ito. So malaki talaga ang naging perwisyo nitong pagpapatayo ng building dito sa Bangkita. Dahil syempre, unang-una yung pader ho ng school, may mga ilan dyan na talagang syempre hindi maiwasan tamaan, and pero hindi naman gaano talaga. May mga slight lang ho mga kababayan, and yung syempre yung mga dibre, kailangan ho yan ayusin, kunin na nandun nakapasok mismo sa school. So ito po, yan. So kung gaano kalaki yung itong bangkita, ganun lang din ho ang nipis nitong building ho na ito. Ito yung poste ng kabila, and ito naman yung poste. Siguro mga around 2 meters mga kababayan. So sana ho, ito yung ating dalangin na kung saan, syempre siyang dapat to ay mayroong hong mapanagot dito sa project na ito, sapagkat batid naman ho natin ay talagang hindi ho yan biro. And malinaw pa po. So talagang malinaw na kung saan talagang yung 19 million ay hindi ho napakinabangan ng sambayan ng Pilipino, sapagkat kita nyo naman, pulbos na, talagang mag-ground zero na po yan mga kababayan. Pero ang pinaka good news ho dito, dahil nga nagkaroon na ng kaliwanagan, no? Yung hangin, yung liwanag ho ng araw ay direkta ng tatama dyan po sa ating school, na kung saan makikita nyo naman kung gaano na nga kaliwanag, and yung mga nakaharang naman, konti na lang, and tinatanggal na po ng demolition team nang sa gayon ay mas maging okay na po itong location ho na ito. Siguro mga around 2 araw or siguro hanggang bukas na lang ito, titingnan natin ang sitwasyon kung matatapos ito ng demolition team, dahil nga syempre minamadali na rin po mga kababayan upang ho hindi makaya-istorbo na sa ating pong mga kabataan na nandyan sa loob. So ayan. Dito, syempre marami din po yung mga sasakyan ay pansamantalang hindi nakakadaan dito sapagkat pansamantalang isinarado para po sa kaligtasan ng publiko. And dito naman, so kanina meron hong poste pa dyan na kung saan ay natira yung isang poste ng pagdating ko. But syempre patuloy po na winawasak, and yung mga bakal patuloy po na pinuputol upang mas mapabilis na yung pagtanggal po nitong building ho na ito. Grabe no, siguro mga almost 1 month din ito natapos ang pagigiba ho sa building ho na ito. Diba? Although hindi naman natin may pagkakaila talaga na maganda naman talaga ang pagkadesinyo at pagkagawa. Ang mali nga lang, dahil ito po ay nasa bangkita at mahigpit na pinagbabawalan ho ng batas. At yan nga pong inutos ni Yorme na kailangan ay gibain. So ayan no, sayang. And hindi lamang po ito. Marami pa pong mga obstruction na nandito po sa Maynila na patuloy na ginigiba sa utos po ni Mayor Isko Moreno. And isa pa mga kababayan, ang Barangay 208, and isa po yan sa until now ay dinidemolish. Ito makikita naman po natin yung loob ay pumasok na po dito sa yung mga dibre pumasok na po sa loob ng eskwelahan. And ayun po sa mga nakausap po natin, and lilinisin naman nila talaga yan, even yung mga nasa loob po ng eskwelahan. And lahat dito, ibabalik po sa normal yung location ho na ito, na kung ano yung bago tayuan ng building, ibabalik po sa dati. Okay, yung bangkita, ayusan, simentuhan ng maayos. So hintayin po natin sa mga susunod ho na araw na siyang magiging okay muli sa ating paningin itong location ho na ito. Hindi ko lang din maintindihan kung bakit or nasaan yung utak na itong nagpagawa ho ng building ho na ito. Nakakapanghinayang no?
Yan yung problema eh. Yan yung problema mga kababayan. Number one problem talaga sa gobyernong dito sa ating bansa dahil nga syempre, mayroon po dyan ng mga iilan na kung saan sila mismo ay mga nasa posisyon ngunit sila mismo ay lumalabag sa batas. Dahil ito, sinabi nga ni Yorme, kayo ay naturingang mambabatas ngunit 'di ba? Ano itong ginagawa nyo? Malinaw ho na ito yung paglabag ho sa batas. Yan yung problema eh. Dahil sila yung mambabatas tapos sila din yung mambubutas, 'di ba? Kaya para lang magpasikat, para sabihin na meron kayong ginawa, ipakita sa publiko na may ginagawa kayo, 'di ba? So yung mga uto-uto naman, ayan, nauto kayo, 'di ba? May problema eh. Batid naman natin na itong si Chowa, mga kababayan, number one ito na talagang nagpupursige na ma-impeach ang Vice President Sara Duterte because di umano sa confidential fund, no, sa misuse ng mga budget, yan yung pinupukol po nitong si Chowa. Pero ito malinaw po ito na paglabag ho sa batas. Hindi na ito kailangan daanin sa 1+1 mga kababayan. Kaya nga po sabi nga po ni General Sukat, itong si Congressman Chowa ay panay imbestiga kay Sara Duterte pero siya dapat ay kanyang imbestigahan ang kanyang sarili. Yan ho ang palagi pong sinasabi ni General Sukat, isa po sa naging team leader sa demolition dito po sa Maynila. So dapat lang ho, kung ito man talaga ay mayroong mga naging paglabag, no? Kasi sabi niya naman ni Congressman Chowa, actually nagsalita naman siya dito na di umano ayon sa kanya, dumaan naman po ito sa tamang proseso. Yun po ang sinabi niya. Pero kung dumaan po ito mga kababayan sa tamang proseso, isa po dito ang malinaw. Na kung hindi po bugo yung nag-approve ho nito, nagbubugo-buguan po. Iba yung bugo sa nagbubugo-buguan, Yan, ganyan ho yung yun yung sitwasyon ho dito. Yan, dalawa lang yan eh. Kasi sabi niya dumaan sa tamang proseso. Kasi 'di ba kung tama yung naging unang hakbang ho nito, pati yung dulo tama. Kung tama yung simula, tama yung dulo, tama yung wakas. Pero dito mga kababayan, kahit sabihin niya dumaan sa tamang proseso, ngunit mali ang simula, kaya ito mali ang naging wakas. Kita nyo naman, nasayang po ang pera ho ng taong bayan. Ilang milyon, 19 million di umano ito mga kababayan. So napakalaking pera, di ba? So ganun. So dapat lang ho, itong naman si Congressman Chowa, dapat sana imbestigahan niya muna yung sarili niya. Lakas ng loob, no? Itong si Chowa, lakas ng loob na mag-imbestiga kay BP Sara, di ba? Pero tingnan mo naman, meron pa yung Barangay 272. Actually, nakalagay din yung pangalan ni Chowa, mga kababayan. Then, ganun. So, sana ho, yan yung problema talaga Ito, isa po ito sa mga kasama natin. Kung saan ay nagko-cover, talking about the truth, na upang ipakita ho sa inyo yung mga kaganapan po dito po sa Maynila. Abangan pa po natin dahil marami pa po, mga kababayan.